Everyone, welcome back to my channel, and for today's video ay ibabahagi ko naman sa inyo ang pangalawang parte ng kasalan dito sa Pakistan. At ito ay ang mehendi. Ito ay ang paglalagay ng tato na gamit ay henna sa mga kamay, braso at mga paa ng mga babaeng bisita. Ito ay ang bride-to-be. Ang pamilya ng ikakasal, malalapit na kamag-anakan, kaibigan at mga kakilalang imbitado sa pagdiriwang na ito. Ang pagdiriwang na ito ay para sa babaeng ikakasal at para sa mga kamag-anak na babae o kaibigan. Kapag tapos nang maglagay ng mehendi, pwede nang imbitahan ang mga kamag-anak na lalaki o kaibigan, ang groom-to-be, ang kanyang pamilya, at ilang bisita na imbitado ng kanyang pamilya. Ito ay isang tradisyon na minana rin nila sa kultura ng India. Ang selebrasyong ito ay maaaring ganapin sa tahanan ng mga magulang ng babae, restaurants, resorts, or wedding hall. Makukulay ang dekorasyon ng lugar. Ito ay nagbibigay din sila ng sweets na katulad nito sa kanilang mga bisita. Ang selebrasyong ito ang pinakamasayang parte ng kasalan dito sa Pakistan. Dahil nga imbitado ang pamilya ng lalaki, maaari din silang mag-participate na magbahagi ng kanilang kultura, tradisyon, katulad nito sa selebrasyon. Ang okasyong ito ay napupuno ng sayawan at kantahan. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang napakaraming pagkain. Tulad ng puchore, ito ay napaka-common na street food dito sa Pakistan. At ang pinaka-paborito ko sa lahat ay ang golgappe or golgappa. Ito ay napaka-common of popular na street food dito sa Pakistan. At hindi maaaring mawala ang tea dahil tea's life dito sa Pakistan. Ang napakaraming matatamis na pagkain katulad ng kofti, ice cream, cake at gulab jamun. Iba pang klase ng matatamis na pagkain. At habang patuloy ang pagdiriwang, bride at ang groom ay nakaupo sa isang lugar kung saan ay ginawa para sa kanila. Kung saan ay gagawin ang ilang rituals na traditional na ginagawa nila. Tulad ng pagsusubo ng matatamis sa bride at groom at ang paglalagay ng mehendi. Pagkakataong ito, ang mehendi ay inilalagay lamang sa isang dahon. Katapos ng mga rituals, ang bride at groom-to-be ay maaari nang sumali sa selebrasyon. Ang mga sayawan, awitan, mga laro at kung ano pang mga activities na pwede nilang gawin. Mga activities na ginagawa nila sa mehendi party ay nakadepende kung saang pamilya sila nabibilang, kung caste at kung anong probinsya sila nakatira dito sa Pakistan. Higit sa lahat ay kung anong kultura o tradisyon ang patuloy na ginagawa ng kanilang pamilya. Ang mga gastusin sa pagdiriwang na ito, kahit pa nga ang main reason ng selebrasyong ito ay para bride-to-be o sa mga babaeng membro ng pamilya, maaari din namang mag-celebrate ang groom-to-be ng hiwalay na selebrasyon. Pwede din naman na pagsabayin na ng groom at ng bride ang kanilang selebrasyon. Ang gastusin sa selebrasyong ito ay aniwang pinaghahatian ng pamilya ng groom at bride-to-be. And again, I just want to clear it up that this celebration is not because of the religion or it has nothing to do with the religion. It's all about traditional customs and culturally adapted from Indian culture. Bride in this occasion has to, or many of them, are applying mehendi fully on their hands, arms, and feet. To the artistic beauty or fancy beauty of the bride are the bangles. They are wearing beautiful bangles with different colors. The brides can wear fancy gold or diamond. It depends on the capability of the bride's family. Dahil nga ito ay napakasayang okasyon, ang mga bisita, kapamilya ay dapat na magsuot ng kasuotang makukulay. Okasyong ito, hindi lamang ang bride ang nagpapaganda. Importante din sa mga bisitang babae ang pagpapaganda katulad ng paglalagay ng makeup, paggamit ng malalaking alahas at magaganda o naggaganda ang mga kasuotan. This is all for today and thank you so much for watching. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. See you on my next video. Bye for now.